magandang buhay. So, ano na naman po yung ganapan at mag-update na naman po tayo. At ito po yung update po natin sa 6 months po natin na itik na dumalaga, kung until now ba, itlog na ba o iti pa din. At nakikita nyo naman po mga kabebe na nagsisimula na naman pong linisin yung area. Po talagang problema kasi medyo malawak na po yung aanihin. Kaso nga lang po mga kabebe is hindi pa nga po naaani. So ito po yung area mga kabebe. Ayun nga, nakita nyo naman na nagsisimula na naman na naglinis. Ganito po kadali po nila linisin yung isang area mga kabebe. Kasi nga next year nga daw is magka-cut off daw yung area. So ito na naman po yung aabangan na naman po nating problema. At ito yung gusto kong pag-ipunan po mga kabebe, na bago dumating yung buwan na yun ay makapag-ipon na po talaga ako para sa mga alagang itik natin. So yun nga po mga kabebe, ilang buwan na po itong mga alagang itik natin. Ikukumpara po natin nung nakaraan na nag-brooding ako. Ko po 5 months pa lang po mahigit ay nakakita na po talaga ako ng egg production. Tuloy-tuloy po yun hanggang sa naging 6 months, 7 months. At ngayon po na itong mga alagang itik natin ay 6 months na po mahigit. So yun nga po mga kabebe, bakit ba hindi pa din po tayo nakakapaitlog sa mga alagang itik natin? Is number 1 po talaga mga kabebe is yung area po talaga na paglalagyan natin. At ikadalawa ay hindi po ako nagpipiding or yung duck layer na pinapakain po sa mga alagang itik. So ito pong mga dumalaga mga kabebe, napakaganda po sana natin itong i-duck layer kung may pang finance lang po sana ako. Kaso ang nangyayari po mga kabebe ay ilang buwan na din po akong nalugi sa mga inahin ko pong mga itik. Pag ganitong free range po talaga mga kabebe at yung area na paglalagyan po talaga natin ay medyo marami-rami din po yung nag-aalaga ng itik, ay napakahirap po talaga mga kabebe, kasi nga ay nag-aagawan nga po sila ng makakain nila sa isang area. So yun nga, sa ngayon nga po mga kabebe ay inoobserbahan pa din po natin itong mga alagang itik natin, pero base po sa na-obserbahan natin sa mga dumalaga nating na itik ay malakas na po talaga sila mag-breed. Yun nga lang po talaga is kulang lang po talaga ng nakakain itong mga alagang itik natin, kaya isa din po itong dahilan talaga na hindi po talaga tayo nakakapaitlog sa mga alagang itik natin. At ito nga po yung 6 months natin na mga itik mga kabebe, ito po yun sila. At ngayon po ay alas 5 na din po ng hapon, at ito na din po yung oras na iuuwin natin sila. Kung ikaw ay baguhan ka pa lang po mga kabebe, ay sa ganitong paraan po ng pag-aalaga ng itik ay napaka-importante po talaga na malaman din po natin pag ganitong nag-aalaga tayo. Number 1 po talaga na titignan natin yung area, kung tayo ay magsisimula pa lang sa mundo ng duck farming, kung kaya ba ng area yung mga itik natin. At yun nga, pag tubig naman din po yung pag-uusapan mga kabebe, ay balanse din po talaga yung patubig natin sa isang area. Kasi pag masyadong matubig din po yung area mga kabebe ay mahirap din po sa mga alagang itik natin na kumain. So balanse lang po talaga. Kung wala din po tubig mga kabebe, yung area ay problema din po. So yun nga po mga kabebe, lagi kong sinasabi sa inyo, bata man itong mga alagang itik natin, dumalaga man ito or inahin na, kung yung area ay masagana, ay marami po talagang itlog na makukuha po natin sa kanila. Kaso lang po talaga, ang nangyayari ay nagbabase lang po talaga ako sa area. At ito nga po yung lagi kong sinasabi mga kabebe, na pasensya na po talaga kung palagi lang po akong nag-upload o nag-update po ng halos na negatibo side na lang po sa pagpapastol. So dapat lang din po talaga mga kabebe na maging warning din po talaga sa inyo, kung sa area mo talaga ay malawak yung paglalagyan ng mga alagang itik mo, is no worries po talaga mga kabebe. Napakalaking tipid po talaga pag ganitong free range area lang po talaga yung paraan natin. Sana nga po mga kabebe ay hindi po kayo matulad po sa sitwasyon ko. So yun nga po mga kabebe, ito na area po talaga ay
2 araw din po natin inilagay itong mga alagang itik natin dito. Itong area na to mga kabebe ay napakarami din po talaga naming mangiitik dito. Bali 10 grupo po kami naghahati-hati dito, at ang nangyayari po talaga mga kabebe ay hindi po talaga natin maiiwasan na ma-stress po itong mga alagang itik natin, dahil nga po mga kabebe ay yung boundary lang po talaga is yung net lang po. So yung pastulan po ng mga alagang itik natin ay limitado lang po, kaya yun nga po mga kabebe, napakahirap po talaga buhay mangiitik, kasi nga kung saan yung area ay andun din po tayo. At ito nga po yung bagong area natin mga kabebe, at yun nga patuloy pa din po tayong mag-update sa mga dumalaga na itik natin kung ano na ba talaga yung ganapan, may mga itlog na ba or puro na lang din ba itik. So shout out nga po sa mga kabebe natin na patuloy pong sumusuporta sa akin. Maraming salamat po, at yun nga po, sana nga po ay patuloy pa din po kayong suportahan din po ako. At yun nga, kung may mga komento man kayo mga kabebe ay mag-iwan lang din po kayo ng bakas, at sa ganun ay mai-apply ko din po sa sarili ko. Sa ganitong paraan po mga kabebe ay makakatulong din po tayo sa mga katulad ko din pong baguhan at sa gusto pa lang din po mag-umpisa dito po sa mundo ng duck farming. So, yun nga po mga kabebe, matibay lang po talaga sa pag-aalaga ng itik. Kung yung sikmura mo, medyo ganon, so wag ka na lang po mag-alaga. So, yun lang po mga kabebe. Ito nga po yung mga alagang itik natin, at ito lang din po yung simpleng kulungan po ng mga alagang itik natin. Happy farming! Ako pala yung duck girl ng Bukidnon, nung nagsabing magandang buhay po sa lahat.